15 taon na sa boxing. Ang pinakamalaking first na nakuha niya, 15,000. Bawasin mo yung mga sa manager, taxes, etc., etc. Ang naiwan sa kanya, 4,500. Kulang pa ang pambili ng gamot. Kawawa naman ito bata. Kuya Totoy, ang galing mo talaga. Isipin mo yun, pinaikot niya lang yung kalaban niya ng 2 round. Tapos pagdating ng 3rd round, binabagsak niya lang isa sa... Galing talaga. Hindi kayang talunin. O ano po? Tara na, celebrate na tayo. Kain na na! Tara. Wala nyo na ako eh. Next time na, baka mapagwikaan pa tayo ni Matilda. Gabi na eh. Oh. Oo nga po, Itay. Oo, next time. Celebration buong araw. Kaya next time na lang, Itay. Mga anak ko ng anak ko ah. Dong, dali po. Panggastos po. Kayo na ang bumili ng gamot ni Cecilia, huwag na si Hana. Ang dami nito. Paano ka? Meron pa naman ako isang trabaho eh. Meron ka pa? Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan si Totoy. Wala po sanang mangyaring masama sa kanya. Ana. Totoy! Ligtas ka. Nanalo ako sa laban ko. Alalang-alala ako sa'yo. Dasal nga ako ng dasal eh. Wala ka nang dapat ipag-alala. Nandito na ako. Magkasama na tayo. Ana, kabababa ko lang ng phone. Sayang, di mo nakausap si Miguel yun eh. Ano pong sabi niya? Good news, anak. Nakumbisi daw niya lahat ng mga sponsor na huwag mag-pull out. Ay, Diyos ko. Mabuti lahat na ayos lahat ni Miguel. Hulog talaga siya ng langit sa'yo. At saka isa pa lang, napanood ba yung show ni Ipe, Cruz? Alam ba kung ano naman pinag-uusapan? Tungkol na naman sa relasyon yung dalawa ni Totoy. Na sinasabi lahat ng mga tao na mali daw si Totoy para sa'yo. Alam mo anak, nasisira ka na talaga. Nay, nakikiusap ako. Mahalin mo ang sarili mo at ang pinaghirapan mo. Anak, ihintay pa bang bumagsak ang karir mo? Mag-isip-isip ka. Nakikiusap naman ako sa'yo, anak. Hi. Kanina ka pa ba dito? Nagkita na ba kayo ni Cecilia? Pinatulog na siya ng Chumauro nung dumating ako. Inihahanda ko na yung paglipat sa mga pamilya ko. Magsasama-sama na kami. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Parang ayokong pinapuntahan ng usapan natin. Iiwan mo ba ako dahil sa mga nangyayari? Wala akong pakialam sa career ko. Walang kinalaman to sa mga nararamdaman natin. Ana, kasabay mo akong nangarap. Ngayon ba, Ana, nandito ka na. Natupad na lahat ng pangarap natin para sa'yo. Ako ba ang magiging sanhi para mawasak ka?
Pag kinailangan mo, kahit saan, kahit kailan, dadating ako. Mahal na mahal kita. Alam mo yun, di ba? Mahal din kita. Mahal din kita. Naghiwalay na pa kami dito. Sabi niya mahal niya ko pero umalis pa rin siya. Ate, hindi ko maintindihan. Bakit nakipaghiwalay sa'yo si Kuya Totoy? Di ba mahal na mahal ka niya? Ayaw niya na raw kasing masira ang pangalan ko at tuluyang masira ang career ko. Iniisip niya lang yung kapakanan mo, kaya siya nakipagkala sa'yo. Yun lang yun. Pero Connie, kailangan ko si Totoy. Kaya kong ipagpalit ang lahat ng to para sa kanya. Yan. Yan ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo. Naiisip niya lahat ng sinakripisyo mo para maabot mo lahat ng pangarap mo. At ayaw niyang siya yung maging dahilan para mawala yun, kaya siya nakipaghiwalay. Pero paano na ako ngayon? Mahal na mahal ko si Totoy. Oh, ano nangyari dito kay Ana? Hiwalay na po si Ate Ana tsaka si Kuya Totoy. Nak? Bakit hindi ka muna anak kaya pumunta sa Amerika? Sundan mo si Miguel kung sumunod ka. Mas makakabuti ngayon anak sa iyo yung gano'n dahil para doon tahimik, malayo. Nakaporma ka. Saan lakad mo? Dadalawan ko si Totoy. Ate naman, sa araw-araw binigay ng Diyos. Araw-araw ka na napupunta kay Totoy. Bakit? Dinadalhan ko lang naman siya ng pagkain ah. May pera naman si Totoy pambili ng pagkain, di ba? Kaya niya sa sarili niya. Steve, hayaan mo na lang ako. Ate, nagbumukha ka ng desperada. At saka, may girlfriend si Totoy ah. Hoy, excuse me, correction, ex-girlfriend. Break na si Totoy at Ana. Kaya single and available na siya ulit. Ha? Hindi nga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Si Totoy kaya mismo yung nagsabi sa akin nun. Kaya pala, saya-saya ko. Of course! Ngayong hiwalay na silang dalawa. Siguro naman may pag-asa na ako kay Totoy, no? Alam mo, Steve, hindi naman sa pagmamayabang, no? May asin pa naman tong ate mo, no?
Maganda naman ako. Sexy. Tsaka mabait pa. Kaya wala akong nakikitang dahilan para hindi mahulog ang loob sa akin ni Totoy. Steve, ako ang tutulong kay Totoy para makalimutan niya si Ana. Gagawin ko ang lahat para maging boyfriend ko siya. Kasi kami yung bagay. Kaya magiging akin si Totoy. Magiging akin siya. Bye. Pwede kayo dito tumira. Salamat po. Sabi ko naman sa'yo, Totoy, kung ano man ang kailangan mo sa akin, at kaya ko rin lang ibigay, hindi ka magdadalawang salita. Tama nga ang sabi ni Totoy, Coach. Mabait kayo. Totoy, gawin mo lahat ng mga sinasabi ni Coach, ha? Yung pinapagawa niya, gawin mo. Ha? Huwag kang pasaway. Coach, kung sakali may mga problema man si Totoy, sabihin mo lang sa akin, ha? Huwag kayo mag-alala. Mabait ito si Totoy. At alam niya, wala akong ibang hangad kundi ang tagumpay niya. Oh, paano? Maiwan ka muna kayo. Salamat po ulit, Coach. Miguel, mukhang papaga ang pagsunod ni Ana dyan sa'yo. Nagtagumpay tayo. Hiwalay na si Totoy at si Ana. Sinabi ko naman sa inyo ako ang bubuwag sa relasyon nila. O basta pagpunta ni Ana dyan, ikaw na ang bahala sa kanya, Miguel. Ang gusto kong mangyari ay makalimutan ni Ana si Totoy. Hindi mo na pagbalik niya dito ay burado na lahat sa isip at puso niya si Totoy. Ha? Akong bahala. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako papayag na makuha uli ni Totoy si Ana sa akin. At hindi na sila magkakabalikan ulit. Tahimik ng bahay. Ang nakapanibago na miss ko tuloy yung kakulitan ni Cecilia. Oo nga eh. Maikling panahon ko lang siya nakasama pero minahal ko na siya ng gusto. I'm sure naman mapapamahal ka talaga dun sa bata. Nalulungkot ako, Fon. Ngayon ko nararamdaman na wala na talaga sa akin si Totoy. Iniwan na niya talaga ako. Inaamin ko, umaasa pa rin ako na magkakabalikan kami. Na babalik at babalik dito si Totoy. Kasi nandito yung pamilya niya eh. Magkikita pa rin kami pagka dinala niya si Cecilia. Pero ngayon, wala na siyang dahilan para magpunta pa dito. Alam ko, Ana, nasasaktan ka, pero dapat siguro tanggapin na lang natin na hindi talaga kayo bagay ni Totoy para sa isa't isa. Tama si Connie, anak. Tsaka alam pala, tumawag si Miguel kanina, kausap ko. Ang gusto nga niya, umuwi dito para alagaan ka daw. Kaya sabi ko, wag na dahil susunod ka naman doon. At pagkatapos, anak, gagaling mo sa Amerika, punta ka naman sa Europe, kayong dalawa ni Miguel, sa Paris. Kayong dalawa lang. Tutut! Ayan na ako. Ay, pati ko ng saging. Wait. Pili daw saging. Totoy! Among Marot, dito na ko kayo ditira? Oo, dito na kami. Ang saya naman. Ay, eto nga pala, may dala akong pagkain para sa'yo. Aba, pagkain. Sige ho, sumama na kayo sa amin. Sige. Sige na, okay na. Wala ka bang trabaho ngayon? Meron. Didiretso nga ako dun pagkatapos dito eh. Ay, kailangan ko na pala umalas. Malilate na ako. Gusto mo hatid kita? Okay. Pero itay, sabi po ng coach nyo,
matulog daw po kayo ng maaga. Eh, si Kuya Antong na lang po mag-aatid kay Ate Trixie. Dito ka na lang, Utoy. Buti pa nga, Kuya Totoy. Kuya Antong, ikaw na lang naman mag-aatid kay Ate Trixie. Isama mo na lang to si Bullet, oh. Ako na naman ang isasama. Kailangan ko matulog na maaga para tumangkad ako eh. Tumangkad? Oo. Mahal kita. Mahal mo pa rin ba ako? Oo. Gustong-gusto kong maging bahagi ng mundo mo. Nangangako ako. Pipilitin ko na huwag na akong mapunta pa sa kahit anong gulo. Gusto ko maipagmalaki mo ako. Yung pinapangako ko sa iyong magsisimula ako ulit sa paraan ko. O, para sa inyo. Uy! Salamat, boss! O, Berong, Benson, Manolo. Bilib talaga ako sa iyo, boss. Ang talino mo. Akalain mong pagkapirahan pa natin yung dati nating kalaban. Matagalan natin gustong talunin si Totoy. Pero madalas tayo napapahiya. Kaya napag-isip-isip ko. Katulad nung kasabihan, if you can't beat them, join them! Tumpak! Kaya kita mo, andun si Totoy, nakikipagpatayan sa ring. Eto naman tayo, pinakikinabangan siya ng gusto. Pero malakas talaga yung Totoy na yan, boss, ha? Tama ka na naman, Turco. Kaya hinahanda ko na ang susunod niyang laban. Kanino, boss? Kay Kid Apache, the Scalp Collector. Pero, boss, hindi ba panay ng international fight na ang laban ng si Kid Apache? Tumpak. Kaya nga doon natin ilalaban si Totoy. Para tumaas ang ranggo niya. Naku, papatulan ba ni Kid Apache ang Totoy na yan? Kung tutuusin, napakaliit na boksingero lang niyang si Totoy kumpara sa Kid na yan. Alam ko ang weakness ni Kid. Huwag ka mag-alala. Ano, boss? Pera. Sana po. Sa States po ba pupunta? Pasensya na po, kailangan na po namin tuloy na. Kamusta naman po si Totoy magtanggol yung boyfriend niyo po? Kaibigan ko si Totoy. And he will always have a special place in my heart. Pero meron siyang buhay na kailangang ayusan. Kamusta naman po yung komunikasyon niyo? Nako, pasensya na po. Wala po, bali nagsabi concert niyo doon. Sana po. Sana. You know, why would I fight your boy Totoy, huh? I'm ranked number 7 in the world. Your boy's a loser. He's a nobody. Because I have an offer that I know you can't refuse. And I'll bet my damn ass that you will definitely consider. Okay. What's your offer? Why don't you talk to me in dollars? $50,000 up front. And another $250,000 guaranteed purse. And that's it? I just want my boy to start carving a name for himself. A name for himself? Yeah, but why at my expense? If you're willing, I'll double your fee. And another $50,000 as bonus. All right, that sounds good. Let me talk to my agent first, and we'll see. You do that, man. Coach, kailangan manalo si Totoy. Dahil buong kayamanan ko ang nakasalalay dito. Huwag ka mag-alala, Manuel. Lalaban ng barugan si Totoy. Kahit na pitpitan ng pambolyas, bakal ang dibdib mo. Lalo na ngayon, na medyo alam niya na nagkakaedad na siya. Kaya pagkakataon na niya,
na makilala siya hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang panig ng daigdig. Maniwala ka, Manuel. Mananalo si Totoy. Yun ang gusto ko. The world wants to know why Kid Apache agreed to fight Totoy Matanggol, a virtually unknown fighter from the Philippines. That will be unknown, but he's certainly no Patsy. Kid and I saw his fight against Macho Grande, and we witnessed his amazing power. Is that power a threat to Kid Apache? Tay, yung ba po ang mga kalaban ninyo? Kid Apache is the scalp collector. Tay, natatakot ako. We scalped alive. Bakit? Nag-iinsayo naman ako ah. Pinaghahandaan ko naman siya, di ba? Magaling po siyang boksingero. Ang dami na po niyang panalo. Huwag kang mag-alala. Meron akong lamang sa kanya. Saan? May solid akong inspirasyon. Sino? Mga 1 buwan ho kami doon. Puspusan daw po ang pag-iinsayo. Magaling ang kalaban. Sige, anak. Galingan mo rin. Ha? Na mag-ingat ka lang. Ako. Magkano po ba yung gastusin natin dito? Ay, nakwenta na namin ni Podong yan. 400 isang araw para sa pagkain. Bali 12,000. Diba? O, hindi naman tayo sisigilin sa tubig at saka kuryente. Pero may konting donasyon. 500 kada buwan. At yung mga malilit na mga gastusin, maabot ng mga sakali mga 7,000 kada buwan. Yun. Kulang-kulang 20,000. Kasama na po doon yung gamot ninyo, tsaka ni Cecilia. Oo. Tapochong, kanino? Huwag po kayong mag-alala. Kapag ka nagtuloy-tuloy yung panalo ko, makakaahon din po tayo rito. Tsaka ang plano ko pag nakaipon, makapagpadala ng pera sa Jensan, makapagpatanim po tayo sa lupa natin. Ay pagkatapos ng lahat nito, babalik na tayo doon. Wala nang babalikan. Anong ibig niyo sabihin, Chong? May mga nangangamkam na naman. Naibenta ko na ang lupa nung nagkasakit si Cecilia. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Totoy, mga magsasaka tayo. Alam natin ang halaga ng lupang nagmula pa sa ating mga ninuno. Hindi yung katumbas para kay Cecilia, Totoy. Ang mahalaga ay ang buhay ng aking apo. At ang susunod na henerasyon ng mga magtanggol. Hindi na natin kailangan ng minana natin sa ating mga ninuno. Ay, kayo. Sumaro. Oh. Ang Podong. May surpresa po kami sa inyo. Oh, ano yun? Ito po 500. Galing. Nagtrabaho po ako dito sa bodega bilang isang kargador. Kargador? Opo. At naglinis din po kami ng mga kotse, yung mga naipit po sa trapiko. Naka-200 din po kami doon. Kahit po mainit at mahirap, tiniis po namin dahil gusto po namin makatulong. Muntik na nga pong masagasaan si Bobert Nangaagaw kasi ng customer. Uy, hindi no. Talagang kaskasero lang yung driver ng kotse na yun. Bakit, Totoy? Wala namang masamang intensyon ng mga bata. Alam ko naman wala silang masamang intensyon. Usapin lang ho ito ng responsibilidad.
Yun nga ginagawa ng mga bata. Hindi, Ocho. Responsibilidad ko ang buhayin sila. Ang buhayin kayo. Kinain ko na nga ho lahat ng alam kong prinsipyo para mapanindigan lang yun. Hindi ho tama na namamali mo sila. Pwede naman ho kami tumulong eh. Huwag niyo naman po sana akuhin lahat ng responsibilidad. Antong, ang responsibilidad mo ay huwag kang magaya sa amin. Mag-aral kayo. Armasan ninyo ang sarili ninyo ng edukasyon. Mga anak, kailangan magkaroon kayo ng maliwanag na kinabukasan.